Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for March 9 hanggang 15. Sa mga Sagittarius, tingnan natin kung ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin sa mga Sagittarius ang mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Six of Swords. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Death card. Beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the Queen of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Pentacles. In the area of your near future, meron po kayong the Ten of Wands. Lovely, lovely, lovely. In your challenge, meron po kayong the Nine of Pentacles. Sa inyo pong fortune, the Seven of Pentacles. Beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Strength card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan sa dulo ng ating reading. But first, mga mahal kong Sagittarius, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa mga nagla-like at nagko-comment. Malaking tulong po yan para sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Kaya keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your background energy, the Two of Swords. Sinasabi dito, Sagittarius, na buksan mo ang sarili mo sa mga bagay na dapat mong pagdesisyonan. Okay? Huwag ka nang magpaka-play safe. Yan narinig ko for you. Huwag ka na rin makontento sa comfort zone mo. Time na for you to decide. Time na for you to move. Okay? Hanggat pinipili mong magpaka-play safe, hindi mo daw maramdaman yung growth. Kaya you need to make a choice, you need to step forward para maabot mo yung growth na desire mo. Okay? Importante to. So, yung background energy mo, partneran natin to ng card of the week. Connection. Sabi dito, stay connected with others, nature, and the universe. Kailangan mo daw i-connect ang sarili mo sa mga bagay na alam mong magudulot sa'yo ng labi sa tagumpay. Yung talagang mga taong swak para sa'yo. They are your tribe. They are your people. The people in your life na talagang susuporta sa'yo, papaniwalaan ka, hindi ka i-judge, people that will really be your support system. Dapat dyan ka daw kumapit, pumanig, sumama. Ganon din pagdating sa nature, no? Sa paligid mo, dapat aware ka sa mga bagay na para sa'yo. And then, kapag naramdaman mo na parang, teka, hindi na ako konektado, hindi na ako masaya, hindi na ako swak, time na for you to really make a choice, make a decision para mahanap po talaga yung para sa'yo. Parang ganon. Okay? So, in your core energy, meron kang the Six of Swords. Sinasabi dito, Sagittarius, na yung spirit guides, panahon na para umabante, sumulong sa isang bagay. No? Paano ka daw makaabante kung hindi ka pa handang mag-decide? No? Meron daw bagay sa buhay mo na parang hinihintay kang magdesisyon or hinihintay kang magsalita para umandar na. Whether decision yan sa bahay, decision sa career move, or decision pagdating sa relasyon or pagdating sa future mo, kailangan mo nang mag-decide para umandar na. Okay? Hanggat hindi ka pa handa na umandar at humakbang, baka ma-stuck ka dito. Kaya you really need to connect to the people around you para matanong-tanong mo sila kung ano ba yung dapat kong gawin, ano ba yung dapat ko munang ma-realize para sa pagde-decide, tama magawa mo. Okay? Buksan ang puso, buksan ang mata para ikay makasulong na. Okay? Clarify natin. The Six of Swords being clarified by you have the Tower card. Yes. Kung talagang gusto mong magbago ang buhay mo at magkaroon ng pag-abante, kailangan mong silipin kung ano ba yung mga bagay na pinapaantala mo at ayaw mo mag-decide. Kasi nandoon ang problema. Example, gusto mong magkaroon na ng stable job, pero ayaw mo actionan yung ino-offer sa'yo ni pinsan. Example, gusto mo na talagang magkaroon ng bagong bahay, pero hindi mo ina-actionan yung pagbebenta ng old property. No? Parang ganon. Meron kang mga dapat harapin na makapag-decide ka muna para ito'y magbago, para ito'y umandar.
So you really need to be brave this time at harapin yung bawat desisyon. Okay? So, Sagittarius, ano ba tong changes sa buhay mo na gusto mo nang maganap? Ano ba yung mga bagay na gusto mo nang umabante? I-comment mo na yan sa baba, i-manifest na natin para matupad na. So, comment down below so that it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong death card. Si death card, sinasabi dito, kailangan mo nang tapusin yung mga dapat tapusin. Kailangan mo nang putulin kung ano yung mga dapat putulin sa buhay mo na humahad lang para sa pag-abante na ito. Example, kailangan mo nang putulin yung maling paniniwala tungkol sa isang trabaho para makalarga ka na. Example, kailangan mo rin putulin yung iyong pagiging mahiyain para makapag-present ka na sa harapan sa trabaho para makalarga na yung career mo. Mga ganyan. O kaya, kailangan mo nang itapon yung iyong maling routine, mga maling paggastos sa pera para makapag-ipon ka na papuntang abroad. Mga ganon. No? So kung ano man yung mga pangit sa buhay mo, i-end mo na yan para makapaghakbang ka na forward. Okay? Importante ito, isaisip mo. Ano ba? Tanungin kita ngayon para matulungan ka sa pag-iisip. Ano ba yung mga dapat kong putulin para o tapusin sa life ko para makaabante na ako? Ano yung mga dapat kong ipag-transforman para magkaroon ng changes sa buhay ko this time. Okay? Clarify natin yan. So Sagittarius, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Ikaw by November Sagittarius or December Sagittarius? Comment lang po kayo sa baba. Death cards being clarified by the Four of Cups. Yes, i-end mo na yung misery mo. I-end mo na yung pagkakadismaya mo sa mga bagay na natapos na or mga bagay na wala ka na magagawa kundi bitawan. Okay? Meron ka pa rin daw pilit niyayakap Meron ka pa rin pilit na inaasahan mula sa isang tao or mula sa iyong past, kaya hirap na hirap ka pa mag-decide. Kasi iniisip mo, ay meron pa doon, meron pa akong maihita doon, kaya pilit mo kinakapitan. Pero sabi dito, bitaw na, let go na, i-end mo na yan para pumasok na yung bagong bagay. Hanggat hindi mo daw binibitawan yung kabitaw-bitaw, mahihirapan daw pumasok yung bagong binibigay sa iyo ni God. Okay? So in order for you to really transform your life for the better, magkaroon ka na ng kapayapaan sa puso mo na bitawan na yung mga walang napala para pumasok na yung bago. Okay? Importante yan for you. In the area of what you need, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito, ang kailangan mo Sagittarius ay malinaw na isip sa kung saan mo balak dalhin ang buhay mo. Okay? Kailangan clear yan sa mind mo para maging madali sa iyo ang mag-decide. Hanggat wala ka pa ring vision of the future na gusto mong makuha, mahihirapan ka mag-decide. Example, pangarap mong makapunta sa Canada as nurse. So, nandito ka ngayon halimbawa sa call center. So, di ba ang pangarap mo napakalinaw, maging maging nurse sa Canada. So, kung nasa call center ka ngayon at may offer sa'yo para sa isang public hospital na magkaroon ka na experience, i-grab mo ba yun para makarating ka sa Canada? Or mananatili ka lang sa call center kasi comfort zone mo na yan? So, you really need to make a choice. I-accept mo yung nursing job para ma-experience ka sa Pilipinas para soon makapunta ka sa Canada. Parang ganon. So, kung clear sa'yo ang future, madali sa'yong mamili. Example pa din. Ang magandang example. Halimbawa, ang vision mo ay mapag-graduate ang anak mo sa college pero wala kang pera ngayon, di ba? So, ang choice mo, ibebenta ko ba yung bahay na wala namang nakatira, nakatambak lang sa probinsya namin, halimbawa, or ikikip ko pa rin siya? Kailangan mo ng pera ngayon. So, parang pipiliin mo yung better option para ma-solve at para makuha yung vision mo sa future. Parang ganon. Okay? So, ngayon, naintindihan mo na kung ano yung mga dapat mong gawin. Dapat clear muna sa mind para madali makapag-decide. Okay? Clarify natin yan. Queen of Swords is being clarified by the Knight of Wands. Yes, kailangan dito ng passion, sigasig, lakas ng loob, motivation, dedication, hindi pwedeng paandap-andap, hindi pwedeng half-hearted ka lang. Kailangan buo sa loob, buo sa isip, ilalaban ko to ano man ang mangyari. Ganon yon.
no? Kung talagang gusto mo magkaroon ng magandang pagbabago sa life, kung talagang gusto mong makaangat ka na at mag-change na yung life mo for the better, kailangan dito masigasig ka. You have the passion to create the things na naisip mo. At meron kang lakas ng loob na isugod siya hanggang sa mapanalunan. Okay? Hindi pwede dito ang duwag, hindi pwede dito ang playing safe, hindi pwede dito ang nagadalawang isip. Kumbaga, kailangan buo sa isip at katawan at sa puso yung gagawin para mapanalunan mo ito. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Pentacles. Sabi dito, Sagittarius, kailangan ikaw ay alam mo kung ano yung mga needs mo at kung ano yung mga bagay na gusto mong palaguin sa life mo. Para madali sa'yo mag-move on, madali sa'yo ang umabante. Alam ko marami kang pangarap for the family. Makabili ng bahay, makatapos sa school, ang mga anak, o makabayad sa utang, o gusto mong makapagpundar ng isang solid na negosyo, no? You're thinking about multiplying your resources. Kasi naranasan mo na yung buhay ng walang-wala, di ba? Kaya ngayon ang target mo, magkaroon ng solid, stable na kaperahan. Kaya sabi dito, kung susulong ka sa isang desisyon, makukuha mo ito eh. Magbabago ang life mo eh. Magbabago ang kaperahan mo eh. Kaya kailangan dito maging matapang ka muna. Make that bold choice at umabante ka para magbago yung kaperahan mo. Halimbawa, ang choice mo ay, example lang to ha, example lang. Maliit yung sweldo sa office, maliit yung sweldo sa opisina. So balak mo na ngayon, sabi mo, ay, why not ituloy ko na kaya yung burger stand business ko? Kaya ko naman yun, magaling ako sa negosyo, halimbawa. So, kailangan mo mag-decide kung talagang gusto mong tumubo ang kaperahan mo and you really need to move on and really push forward sa mga bagay na alam mong mag-change ng life mo. Ramdam mo naman yan eh. Kung alam mong kaya mo at kung alam mong magubunga to ng maganda for you eh. So, listen to your heart in your decision. Okay? Clarify natin. The Queen of Pentacles being clarified by, you have, the Ten of Pentacles. Talaga namang raining abundance ito. Yun ang iniisip mo eh. Yun ang pinapahalagahan mo. Ang magkaroon ng long-term money, long-term kita, long-term success para meron ako madudukot anytime na kailanganin ko. Kaya handa kang mag-focus dito, handa kang ilaan ang kaya mong gawin para magkaroon to ng long-term effect. Kaya kung kailangan mo umalis o lumayo or magsakripisyo or sumugal sa isang bagong bagay, ginagawa mo para mangyari ito. It's all about your kaching-kaching this time. Hinintay mo tong mangyari, hinintay mo tong maganap. Kasi alam mong kayang-kaya mo tong palaguin ng pangmatagalan. Kaya, ang keyword dito, Sagittarius, choice. Kailangan mo talaga mag-decide para ito yung mangyari. Kung mananatili ka lang sa limitado mong mundo at wala kang kahandaan na umandar at umabante at humakbang sa risky decision, pero ito lang yung tanging way para mag-change ang lahat eh. Para talagang lumago ang iyong resources at magkaroon siya ng long-term effect para sa'yo. So now, the decision is yours. Kayang-kayang mo humakbang at mag-decide para sa mga changes o mananatili ka lang sa comfort zone mo. The answer will be yours. Okay? In your near future, meron kang 10 of Wands. Meron ka palang 10-10 here. Talaga naman yung hard work mo will pay off. No? Kung ano naman tong mga pinaghihirapan mo, pinagsumikapan mo, may magandang balik yan. May magandang reward yan para sa'yo. Kaya huwag kang mailang at huwag kang magkulang pagdating sa mga effort na kaya mo ibigay. Kasi mag-mirror yan sa iyong outcome. Kaya the more you put your hard work, the more you put your dedication and power, the more abundance ang darating. Okay? Kaya sa pag-andar mo, moving forward with the changes in your life, sa pagtanggap mo ng mga opportunity na magtatagal para sa'yo, syempre kailangan din yan ng dedikasyon, sipag, tiyaga para lalong humaba, lalong tumagal. Yung iyong effort ang magbibigay ng determination or determinating factor kung kailan tatagal sa'yo to o kung gagarbo ba siya or hahaba ba siya. Kaya kailangan ipamalas mo dito, Sagittarius, yung iyong galing, sipag, tiyaga para ito ay magbunga ng pangmatagalan. Okay? Importante yan. The 10 of Wands is being clarified by,
You have the Knight of Pentacles. Yes, relax ka lang daw. Everything now is moving forward gradually. Huwag ka masyadong magmamadali. Relax ka lang. Everything now is working with your plan. Okay? Kung ano yung plano mo dito, gagana yan. Pag sumikapan mo lang, maging dedicated ka lang, it will work out in your favor. Sabi dito, ang mahalaga umaandar ka, ang mahalaga may progress. No? So congrats, congrats, congrats. Ang paghihirap ay hindi nauuwi sa wala. Ang paghihirap ay merong sasapiting magandang outcome dahil pinagsumikapan. Good for you. Congrats po. In your challenge, meron kang spirit awakening and wounded healer. Sabi dito, kailangan mo talagang kapitan ang iyong intuition, ang iyong spirituality, ang iyong kaluluwa. Kailangan palakasin mo yung internal power mo para kayanin mo yung journey mo moving forward. Hindi ka maligaw, hindi ka mawalan ng pag-asa, at patuloy kang kumapit doon. Pag malakas ka spirituality mo, pag malakas ka sa loob-loob mo, kaya mo kahit ano eh. Okay? Sabi rin dito, wounded healer, the wound is the place where light enters you. Empathy, healing, and purpose. Sabi dito, kung sugatan ka pa rin sa past at takot na takot ka, paano ka daw makakaabante? Kaya kailangan paghilumin mo lahat ng takot mo, lahat ng sakit sa buhay mo, para makita mo yung beauty of life at makita mo yung purpose mo moving forward. Kasi kung masyado kang lunod sa pain, lunod ka sa galit, sa puot, sa disappointment, sa heartbreak, mahihirapan kang makita yung purpose mo eh. So you really need to heal. Maghilom ka para mahanap mo talaga yung daan mo para sa'yo. Okay? In your challenge, you have the Nine of Pentacles. Sabi dito, Sagittarius, panahon na para unahin mo ang sarili mo. Okay? Your own happiness, your own money, your own future, your own ipon, kailangan sarili mong iniisip mo this time. Para balang araw makabangon ka na sa sarili mong mga paa, hindi mo na kailangan pang dumepende sa ibang tao, you have your own. Pero para daw ito mangyayari kung wala kang panahon para pagtuunan ng sarili mong kaligayahan, sarili mong pera, sarili mong ipon, sarili mong buhay. Now, magising ka na, Sagittarius, unahin ang sarili para makapag-ipon, para maibangon ang sarili mong buhay, para magkaroon ka ng solid future. Choose yourself first, okay? Clarify natin yan. The Nine of Pentacles, is being clarified by you have the Hermit card. Yes, it's all about you finding your own purpose, finding your own life, your own living, your destiny, kumbaga. Ngayon, alam ko na medyo naliligaw ka, marami kang confusion on where you want to go, kung kanan ba o kaliwa, kung ito ba o yun. Ramdam ko kaya ka naihirapan dahil maraming malabo. Kasi hindi mo pa kayang tumayo mag-isa. Kaya sabi dito, alamin mo muna sa sarili mo, Sagittarius, kung ano ba talaga ang gusto mo. Ito bang bagay na ito ay magpapaligaya sa'yo? Ito bang bagay na ito ay magfulfill ng dreams mo or ng needs mo for yourself? Kailangan mahanap mo muna yung purpose at malinaw sa'yo yan para madali sa'yo makapag-decide. So, tama na yung pagkaligaw, harapin na yung issue, harapin na yung pansarili para masimulan mo na daw. Okay? Light your life. Shine mo yung buhay mo, pagliwanagin mo yung mga pangarap na yan para madali mo matumbok. Okay? Importante ito. In your fortune, meron kang valiant courage, take action with passion. Sabi dito, tapangan ng sarili, humakbang ka na, kumilos ka na ng may tapang sa buhay. Okay? You also have a breaking trail, a breakthrough is at hand. Yes, malalagpasan mo na daw yung isang mahirap na parte, makakapag-move on ka na, may progress na akong nakita at magbabago na yung life mo. Congrats po. In your fortune, meron kang Seven of Pentacles. Sabi dito, hinog na yung bunga. Kaya mo na tong i-harvest, kaya mo na tong kubrahin, kaya mo na tong sungkitin. Okay? Nakikita ko dito, grab the opportunity. Panahon na to, ready na for you to make a move, ready na for you to na para sungkitin or pitasin. Okay? Sabi dito yung hinihintay na sobrang tiyaga, sobrang tagal, na halos na walang ka na ng pag-asa, darating na siya ngayon. So congrats, congrats.
I-claim mo to, no? Ang hinihintay ay hinog na, paparating na, at handa mo na siyang kunin ngayon. So be active, be ready para sa pagdating niyan, ng bunga na yan, ay magawa mo yung tamang gagawin, no? Maging responsible ka sa bunga na ito para magkaroon ng long-lasting effect sa'yo. Okay? The Seven of Pentacles, tumalon, yun. Nine of Cups, wow, alam mo na. Sagittarius, pag lumalabas si Nine of Cups in any of my reading, this is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. So ngayon, pumikit ka na, i-wish mo na yan, it will be granted for you. Especially, nasa fortune area mo pa. Sabi dito talaga namang yung winish mo na matagal mong hinintay, nandito na, mahapasa kamay mo na. Congrats po. Kung ano man tong goal na to na alam mong satisfying, fulfilling, talaga namang makokontento ka na kasi dumating na siya. Here it comes. Congrats po, namnamin mo yung magandang bunga na to. Matagal mo tong pinagtiyagaan. Kaya good luck and congrats po. Very, very blessed and maswerteng time to para sa'yo. So claim it, para sa'yo to. Napakagandang reading for you. Ang matagal na hinintay na wish is coming right now. Congrats po. In your divine messages, meron kang emotions are running high. Yes, halo-halo emosyon mo sa pagbabago, sa mga desisyon kung tatapangan ko na ba this time or uurong ako, hindi mo alam. Kung pipiliin ko na bang putulin yung past at iyakapin yung bago, I don't know. Lalaban ba ako with passion pero teka, natakot ako, hindi mo rin alam. So, halo-halo emosyon mo this time at okay lang yan. Ang importante, maupo ka ngayon, pag nilay-nilayan mo to, para maisip mo yung dapat mong gawin. Siguro talagang regalo sa'yo ng yung spirit guides ang panonood ng reading na ito dahil dito mo talaga may evaluate yung kinakaharap mo ngayon. So, pahupain mo yung emosyon, kailangan nating maupo at makapag-decide na tayo. Okay? You also have a win-win outcome is forecast. Yes, panalo ka dito, whatever happens. Ikaw ang talagang solid winner dito. Congrats po. Okay? In your divine messages, you have the strength card. Sabi dito, Sagittarius, magpakatibay ka. Laksan mo ang loob mo. No? You need na kayanin yung mga proseso. Harapin na yung dapat harapin when it comes to your decision. You really need to connect to your mind, to your spirit, to your body, to your friends, to your family para mahanap mo yung courage at tapang na ito'y hakbangan na. Kung talagang gusto mong sumuong at mag-progress ang buhay mo at magkaroon ng pagbabago, kailangan mo maging matapang na humakbang. Hanggat wala kang tapang na humakbang, walang mangyayari. Sabi dito, isipin mo lagi, kaya ko to, magagawa ko to, titibayan ko ang loob ko. Okay? Importante yan for you. Clarify natin. The strength card is being clarified by, you have the Devil card. Yes, wag kang makikinig sa mga negang tao sa paligid. Kailangan dito palakasin mo ang loob mo, kausapin mo ang sarili mo in a very positive way. Ikaw dapat ang unang cheerleader ng sarili mo. Ikaw dapat ang number one fan ng sarili mo para hindi mo maisip itong mga kanigahan na ito. Kumbaga, ikaw ang pumipigil sa iyong sariling tagumpay. Huwag mong ikadena ang sarili mo sa kalugmukan, sa kahinaan, sa takot. Fight. Kung meron mang kung itong devil card na to ay mga tao sa paligid mo, halimbawa, toxic friend, toxic parent, or partner mo na walang tiwala sa'yo, ayaw kang payagan, siya kumakadena sa'yo, panahon na para kausapin mo siya gently. Ipaunawa mo sa kanya na, huy, ito ang pangarap ko, ito yung balak kong gawin, naniniwala ako na kaya ko to, ipaglaban mo. Patunayan mo sa kanila na kayang-kaya mo tong laban na ito. Okay? Kung mawala ka sa kadena ng pumipigil sa'yo para mag-achieve ng magagandang bagay. You're about to open your life to your dreams, to your goals. Kaya kung duwag ka ngayon at parang ayaw mo sumubok, sayang, di ba? So tapangan ng sarili para maabot yung potensyal at magkaroon ng progress, pagsulong sa buhay, at totoong pagbabago. Okay? Congrats po. Outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have pig. Beware of greed. Mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman, sa mga taong ganid, no? Kailangan ingatan mo yung mga gamit mo, ingatan mo yung mga material wealth mo, and learn to detach. Umiwas ka na sa mga taong dapat iwasan. Okay?
You also have April. O mga Sagittarius, meron ba kayong special occasion sa Abril? Halimbawa, birthday ng kapatid, anniversary, or uh, special month ba to para sa'yo? Kung ang sagot ay yes, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron daw po kayong milestone sa Abril. O, next month na yun, no? So, abangan mo yung milestone na yan at magandang balita para sa'yo. Okay? Another message, meron kang egg. Success assured with good plans and hard work. Sabi ko nga sa inyo, basta meron kang matinong plano, matinong diskarte, at talaga namang hard work, nako, combo yan for a successful outcome para sa'yo. Kaya, gamitin mo yung planong yan, metikuloso, nakalatag, no, at aksyonan, it will give you a good result. Success is guaranteed. Okay? You also have ant, work, achievement, success. Yes, ganong linya. Trabaho, pagkamit, at talagang tagumpay. So, mapapasayo to, i-claim mo to, it will be yours. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for March 9 to 15, meron kang the Sun card. Yes! Woo! Wow! 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 Kung dito, confused ka pa, sa outcome mo, maliwanag na. No? Kung dati litong-lito ka sa mga dapat mong gawin, sa mga dapat mong simulan, hindi ka makapamili, pero ngayon kitang-kita ko dito, malawag na sa puso mo na piliin yung tamang landas for you. Very, very optimistic ka na rin. Kung dito parang takot na takot ka, hindi mo alam kung aabante ka ba talaga, hindi mo alam kung anong dapat mong isipin, pero ngayon malakas na yung loob mo, no? Medyo positive thinker ka na ngayon, hindi ka naligaw, at inuuna mo na yung kaligayahan mo this time. Congrats, congrats. Nakita ko rito yung freedom mo to find your happiness, freedom mo para sundin yung pansarili mong kaligayahan. At nakita ko dito na dito ka talaga mag-excel kasi alam mong niyayakap mo talaga yung para sa'yo. Walang guilty feeling, walang dikta ng ibang tao, ginagawa mo kasi maliwanag sa'yo na ito talaga yung para sa'yo. Okay? Good for you. Clarify natin. Sun card is being clarified by you have the Three of Wands. Yes, ready ka na to make a bold choice. Ready ka na to step forward. Meron ka ng kahandaan to grow, to expand. Hahakbang ka na sa new territory na ito. Bago man sa'yo to, hindi mo man kabisado, a very, very new experience, pero sabi mo, ito lang yung tanging chance mo para umasenso or umandar. Nakita ko dito na kung ano man tong hinihintay, talaga namang darating na at sobrang ligaya mo kasi malinaw na yung direksyon moving forward. Hindi katulad dati na parang nangangapa ka pa, hindi mo alam kung anong dapat kong piliin, kung anong dapat kong ihakbang. Pero dahil you chose to move forward with the Six of Swords and the Knight of Pentacles, talaga namang nagkaroon ng progress, nagkaroon ng pag-abante. And here you are, preparing yourself sa pagdating ng blessing na yon at talaga magpapaangat sa buhay mo. Nakikita ko rito, yes, yung job darating na, yung job offer nandito na, yung tawag from the client nandyan na, yung approval for the visa nandyan na, yung good news na oo, ang sagot sa'yo, darating na siya at makakalarga ka na. So, a very, very beautiful outcome, positive and happy news is coming para sa'yo. Congrats po. Okay? So Sagittarius, ito po ang inyong March 9 to 15. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages dapat malaman ng mga Sagittarius today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.